Ito ay nangyari sa aking kapatid na sumanib sa kanya kaya ito ay ipaparinig ko sa inyo aking kwento, nakakatakot nga pangyayari sa kanyang buhay, ito ay totoong nangyari sa akin kapatid na si Rafael. Noong gabing madilim at walang buwan, humahampas ang hangin sa lumang bahay ni Rafael, isang tahimik na binatang nakatira sa baryo ng San Gregorio. Sa matagal na panahon, sanay siya sa katahimikan ng kanyang buhay, trabaho sa bukid tuwing umaga, dasal sa gabi, at tulog ng mahimbing. Ngunit noong gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nakahiga siya, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang dibdib. Akala niya'y simpleng hangin lamang, ngunit unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng dibdib, parang may dumadagandong sa loob ng kanyang katawan. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, may nakatayong anino sa gilid ng kanyang kama, mapatla, walang mukha, at tila umiindayog sa hangin. Tulong, mahina ngunit malinaw na tinig ang narinig ni Rafael. Napaupo siya at napatingin sa paligid, ngunit wala siyang makita. Paglingon niya sa salamin, napahinto siya sa takot, dahil hindi na siya ang kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at sa likod ng kanyang imahe sa salamin, may nakatindig na nilalang na tila nakangiti. Kinabukasan, hindi na normal si Rafael. Tahimik siya, parang may ibang boses sa kanyang ulo na bumubulong. Sa tuwing siya'y titingin sa tubig o sa salamin, may iba siyang mukha na nakikita, isang lalaking duguan, may sugat sa ulo, at nakangiting malupit. Doon nagsimula ang pagbabago. Minsang naglalakad si Rafael sa bukid, bigla siyang nawala ng malay. Nang magising siya, nasa harap na siya ng bahay ng kapitbahay niyang si Aling Rosa, at sa kanyang mga kamay, may dugo. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Sa takot, lumapit siya sa pari ng baryo, si Padre Esteban, at nagsumbong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumigaw ang boses mula sa loob ng kanyang katawan. Mas mahigit, huwag kang makialam, Padre. Ang katawan na ito ay akin na. Nayanig ang buong simbahan. Napatakbo ang mga tao palabas. Si Rafael ay bumagsak sa sahig, nanginginig, habang ang boses na hindi kanya ay patuloy na tumatawa. Ang gabi ring iyon ang simula ng kababalaghan sa San Gregorio, ang pagbabalik ng kaluluwang hindi matahimik, na ngayon ay nakakulong sa katawan ng isang inosenteng lalaki. Pagkatapos ng kaguluhan sa simbahan, dinala ng mga sakristan si Rafael sa kumbento. Nakagapos ang kanyang mga kamay, at sa bawat paghinga niya, tila may ibang espiritu ang humihinga kasabay niya. Tahimik si Padre Esteban, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Alam niyang hindi karaniwang demonyo o multo ang sumanib kay Rafael. Isa itong kaluluwang may malalim na dahilan para bumalik. Habang nakahiga si Rafael sa kama, bigla na lamang siyang nagsalita, ngunit hindi ang kanyang boses. Mas mahigit, Padre Esteban, kilala mo ako. Napatigil ang pari. Ang boses na iyon ay parang galing sa nakaraan. Isa sa mga pinagbintangan noon sa kasong pagpatay sa loob mismo ng simbahan, si Elias Montemayor, isang dating sakristan na namatay sa sunog 15 taon na ang nakalilipas. Mas mahigit, hindi maaari, Elias. Tanong ng pari, nanginginig ang tinig. Bakit ka bumalik? Ngumiti si Rafael, ngunit hindi ang kanyang ngiti iyon. Mabagal, malalim, puno ng puot. Mas mahigit, hindi ako matahimik, Padre. Kayo ang dahilan ng kamatayan ko. Sinunog niyo ako para itago ang kasalanan ng simbahan. Nanginginig ang pari, halos mawalan ng lakas. Hindi ko iyon ginusto, anak, kailangan kong sundin ang utos ng mga nakatataas. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, biglang napasigaw si Rafael, at nagsimula na namang magiba ang boses niya. Ako ang susunod na magpaparusa. Lahat ng sangkot noon, babalikan ko. Lumamig ang paligid, at pumutok ang mga ilaw ng kandila. Isa-isa silang namatay, at tanging ang liwanag ng buwan sa bintana ang naiwan. Dumapa si Padre Esteban, nagdasal ng buong puso, at bumulong. Mas mahigit, kung totoo man, Elias, patawarin mo kami. Ngunit tumawa ang espiritu, mahaba, mapanlait.
Mas mahigit, hindi ako naghahanap ng kapatawaran, paghihiganti ang kailangan ko. Mula sa labas ng kumbento, narinig ng mga tao ang nakakapangilabot na sigaw ni Rafael. Nang sila'y pumasok, wala na ang pari sa loob, tanging si Rafael lamang, nakatayo sa gitna ng silid, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga kamay. Ang mata niya ay muling nagbago. Sa pagkakataong ito, tila hindi lang isa kundi dalawang espiritu ang nasa kanyang katawan. At doon nagsimula ang sumpa ng baryo ng San Gregorio. Kinabukasan ng umaga, nagulat ang buong baryo nang kumalat ang balita, si Padre Esteban ay natagpuang patay sa loob ng kumbento. Wala ni isang sugat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot, tila nakakita ng impyerno bago bawian ng buhay. Si Rafael, na natagpuan sa tabi ng bangkay, ay walang maalala. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang buhay. Dinala siya ng mga pulis, ngunit kahit anong tanong nila, iisa lamang ang sagot ni Rafael. Mas mahigit, hindi ako ito, siya iyon. Nanginginig ang mga pulis. Isa sa kanila, si SPO Juan de la Cruz, ay napatingin sa crucifix na nakasabit sa dingding. Habang tinitingnan niya ito, parang may aninong dumaan sa likod ni Rafael, isang usok na hugis tao, naglalaho sa kisame. Sa labas ng presinto, nagkagulo ang mga tao. Ang iba'y nagsisigaw, ang iba na may nagdarasal. May mga matatandang nagsasabing, bumalik ang multo ng sakristan. May ilan namang naniniwalang sumpa ito ng simbahan. Samantala, sa loob ng selda, muling nagising si Rafael. Ngayong gising na siya, naririnig na niya ang mga tinig, hindi lamang isang boses, kundi marami. Mga kaluluwang tila nakulong sa kanyang katawan. Mas mahigit, tulungan mo kami. Huwag kang magtiwala sa kanya. Patayin mo siya. Niyakap ni Rafael ang kanyang ulo, halos mabaliw sa mga bulong. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na mas malinaw kaysa sa iba, isang boses ng isang bata. Mas mahigit, kuya, ako ito, si Lyra. Napatigil siya. Si Lyra, ang kanyang kapatid na babae na namatay noong siya'y bata pa. Hindi siya makapaniwala. Mas mahigit, Lyra. Paano ka nakapasok dito? Hindi ako pumasok, kuya, dinala ka niya. Yung espiritong sumanib sa'yo, si Elias. Gusto niyang maghayganti. Pero hindi lang siya ang nakakulong sa'yo. Marami kami. Nang marinig ni Rafael ang salitang, marami kami, unti-unti siyang nanginig. Napagtanto niyang hindi lang isang kaluluwa ang sumanib sa kanya, marami, at lahat sila ay biktima ng isang kasalanan na matagal nang tinago sa baryo. Sa labas ng kulungan, biglang napandi ang mga ilaw. Nagdilim ang paligid, at isang malakas na hangin ang pumasok sa gusali. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Rafael sa loob ng selda. Sa dingding, may naiwan lamang na mga salitang isinulat sa dugo. Mas mahigit, ang hukom ay bumalik. At mula noon, isa-isang naglaho ang mga taong sangkot sa nakaraang kasalanan ng simbahan. Lumipas ang 3 araw matapos mawala si Rafael mula sa selda. Ang baryo ng San Gregorio ay binalot ng takot at katahimikan. Wala nang lumalabas tuwing gabi. Lahat ng bahay ay sarado, may nakapaskil na krus sa pinto, at ang mga tao'y nagdarasal ng halos walang tigil. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-iingat, isa-isang nawawala ang mga tao. Una, si Kapitan Isko, ang dating opisyal ng simbahan. Sumunod, si Mang Berting, ang tagapangalaga ng lumang kumbento. At nangyari ito gabi-gabi, palaging sa ganap na 12:00 ng hating gabi. Isang gabi, habang nagro-rosaryo si Aling Rosa, may kumatok sa kanyang pinto. 3 mahihinang katok lang, thok, thok, thok. Sino yan? Tanong niya, nanginginig. Walang sumagot. Pagbukas niya ng pinto, walang tao, ngunit may isang piraso ng papel na may nakasulat sa lumang tinta. Mas mahigit, alalahanin mo ang apoy. Bago pa siya makasigaw, biglang umihip ang malamig na hangin. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa likod, ngunit nakangiti ng kakaiba. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo,
naglalakad si SPO1 de la Cruz dala ang kanyang flashlight. Isa siya sa iilang matapang na nagpasyang hanapin si Rafael. Sa may bukid, narinig niya ang boses ng lalaki, paus, mabagal, at parang galing sa ilalim ng lupa. Mas mahigit, hindi ako ang kaaway, ako ang hustisya. Sinundan niya ang tunog, hanggang sa makarating sa lumang simbahan na nasunog 15 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng abo at guho, may nakatayo, si Rafael. Mapatla, walang saplot sa paa, at nakatingin lang sa krus na nakasabit sa sirang altar. Rafael, sigaw ng pulis. Sumuko ka. Ligtas ka rito. Ngunit nang lumingon si Rafael, hindi na siya tao. Ang kanyang mukha ay puno ng abo, ang kanyang mga matay itim na parang uling, at sa bawat salita niya, tila daan-daang tinig ang sabay-sabay na bumubulong. Mas mahigit, ligtas. Walang ligtas, de la Cruz. Lahat tayo ay kasali sa kasalanan. Biglang umuga ang lupa. Mula sa paligid ng simbahan, nagsilabasan ang mga aninong hugis tao, mga kaluluwang naglalagablab sa apoy, ang iba'y nakapiring, ang iba'y umiiyak. Isa-isa silang lumapit sa pulis, ngunit hindi upang saktan, kundi upang ipakita ang katotohanan. Sa isang iglap, nakita ni De la Cruz ang pangyayari noong araw ng sunog. Nakita niya si Padre Esteban, ang kapitan, at ilang taga-baryo, sinusunog ang kumbento upang takpan ang ginawang pagpatay kay Elias at sa mga sakristang pinagbintangan ng kasalanan ng simbahan. At ngayon, sila ang isa-isang sinusundo ng mga kaluluwa. Nang magbalik ang ulirat ni De la Cruz, wala na sa harap niya si Rafael, tanging abo at krus na may dugo sa paanan ang naiwan. Mas mahigit, ang hatol ay nagsimula, bulong ng hangin. Kinabukasan, isang malakas na ulan ang bumuhos sa baryo ng San Gregorio. Ang langit ay kulay abo, at tila pati ang kalikasan ay nagluluksa. Ang mga tao'y nagsisiksikan sa simbahan, nagsisindi ng kandila at nagdarasal ng rosaryo, umaasang matatapos na ang sumpa. Ngunit habang nagdarasal sila, biglang sumindi ang krus sa altar, hindi ng liwanag, kundi ng apoy. Ang mga kandila ay nagliyab ng sabay-sabay, at mula sa usok ay lumitaw ang isang hugis tao, si Rafael, ngunit ngayon ay lubos ng sinaniban. Ang kanyang boses ay mabigat, parang boses ng maraming kaluluwa na nagsasalita ng sabay-sabay. Mas mahigit, matagal kaming naghintay. Ngayon, oras na ng hatol. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay tumakbo palabas, ngunit ang mga pinto ng simbahan ay biglang nagsara na parang may humawak dito mula sa kabilang panig. Isa-isang bumagsak ang mga imahe ng santo, at sa bawat pagbagsak, may isang pangalan na lumilitaw sa kisame, mga pangalan ng mga taong sangkot sa kasalanang tinakton 15 taon na ang nakalipas. Kapitan Isko, Mang Berting, Aling Rosa, Padre Esteban. Ngunit may isa pang pangalan na lumitaw na ikinagulat ng lahat. SPO1 de la Cruz. Napaatras si De la Cruz, nanginginig. Hindi, wala akong kinalaman dito. Ngunit ngumiti ang espiritu sa katawan ni Rafael. Mas mahigit, ikaw ang anak ng taong nagpasunog sa kumbento. Ang dugo mo ay bahagi ng kasalanan. Lumapit ang nilalang kay De la Cruz, at biglang tumigil ang ulan sa labas. Sa gitna ng katahimikan, narinig ng lahat ang sigaw ng pulis habang tinatangay ng usok ang kanyang kaluluwa. Nang mawala ang liwanag, nakahandusay si De la Cruz sa sahig, walang buhay. Ngunit kakaiba, nakangiti siya, at may mga luhang damaloy sa kanyang pisngi. Sa gitna ng lahat, biglang nagsimulang manginig si Rafael. Tila nakikipaglaban siya sa loob ng kanyang sariling katawan. Mas mahigit, tama na. Hindi ko ito gusto. Hindi ako mamamatay tao. Ngunit sumagot si Elias mula sa loob. Mas mahigit, hindi mo na ako mapipigilan, Rafael. Ako ang galit ng mga nilibing ng walang katarungan. Ako ang apoy na pinatay ninyo noon. Muling sumiklab ang paligid, at sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumagsak mula sa itaas. Ang imahe ng Birheng Maria ay nagningning at tila tumingin kay Rafael. Sa unang pagkakataon, huminto ang espiritu.
Tahimik. Walang galaw. Ngunit ang katahimikang iyon ay tanda ng mas malaking unos na paparating. Dahil sa loob ni Rafael, nagsimulang magbanggaan ang dalawang puwersa, ang espiritu ng puot, at ang liwanag ng kapatawaran. At sa labas ng simbahan, isang matandang babae ang lumapit, may dalang rosaryo at lumang krus. Siya si Lola Corazon, ang dating tagapag-alaga ni Elias noong bata pa ito. Mas mahigit, kung gusto mong matapos ito, anak, bulong niya habang tumitingin sa simbahan, kailangang hanapin mo ang lugar kung saan siya unang namatay. Doon lang matatapos ang sumpa. Madaling araw. Ang ulan ay tumila, ngunit ang baryo ng San Gregorio ay nanatiling madilim. Wala nang ilaw sa mga bahay, tanging mga kandilang nagliliyab sa mga bintana ang nagbibigay ng liwanag sa mga lansangan. Si Rafael, pagod at puno ng pasa, ay nagising sa loob ng lumang sementeryo. Wala siyang maalala kung paano siya nakarating doon. Ang tanging hawak niya ay isang lumang rosaryo, ang parehong rosaryong nakita ni Lola Corazon sa tabi ng bangkay ni Elias noong araw ng sunog. Bigla niyang narinig ang tinig ng matanda. Mas mahigit, Rafael, kailangan mong tapusin ito. Hanapin mo ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napalingon siya at nakita si Lola Corazon, nakasuot ng itim at may dalang lumang lampara. Dito siya sinunog, anak, sabi ng matanda habang tinuturo ang isang bahagi ng sementeryo na natabunan ng damo at abo. Lumapit si Rafael. Habang hinahaplos niya ang lupa, nagsimula itong gumalaw. Umangat ang abo, at unti-unting lumitaw ang lumang mga bato ng nasunog na lumang kumbento, ang lugar kung saan pinatay si Elias at ang mga sakristan. Mas mahigit, nararamdaman mo ba? Tanong ni Lola Corazon. Oo, sagot ni Rafael, nanginginig. Parang, may bumubulong sa ilalim. Mula sa lupa, umalangaw-ngaw ang mga tinig ng mga kaluluwang nakakulong. Mas mahigit, patawad, tulungan mo kami. Huwag mo kaming kalimutan. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Napaiyak si Rafael. Kung ganito ang paghihiganti, anong mangyayari sa akin? Ngunit bago pa siya makasagot ni Lola Corazon, biglang lumakas ang hangin. Mula sa lupa ay sumulpat ang itim na usok, at unti-unting nagbago ang anyo ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay muling nagdilim, at ang boses ni Elias ay bumalik. Mas mahigit, hindi mo ako mapipigilan, Rafael. Dugo ang hinihingi ng katarungan. Ngunit ngayon, iba na si Rafael. Hinawakan niya ang rosaryo at sumigaw. Mas mahigit, kung galit ang gusto mo, Elias, hindi mo makukuha sa akin. Ang kapatawaran lang ang magpapalaya sa atin. Sa sandaling iyon, ang lupa ay nagliyab. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang imahe ni Elias, isang kaluluwang nakatali sa mga kadena, puno ng sugat, at may matang pa ng puot. Mas mahigit, hindi mo alam ang sakit ko, Rafael. Sinunog nila ako habang nagdarasal ako. Ngunit lumapit si Rafael, inilapat ang rosaryo sa dibdib ng espiritu. Mas mahigit, alam ko. Pero kung magpapatuloy ka sa galit, mananatili kang bilanggo. Hindi ito hustisya, ito'y impyerno. Tumigil ang hangin. Nagsimulang lumiwanag ang paligid. Unti-unting naglaho ang apoy, at ang imahe ni Elias ay napalitan ng liwanag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang tunay na mukha ng espiritu, isang batang sakristan na may luha sa mga mata. Mas mahigit, salamat, kuya, bulong ni Elias. Pakisabi sa kanila, patawarin ko na sila. At sa huling pagkakataon, nagliwanag ang buong sementeryo. Ang mga kaluluwang nakakulong ay naglaho, iniwan si Rafael na nakaluhod, umiiyak, at hawak ang rosaryo na ngayoy kumikislap ng bahagyang liwanag. Si Lola Corazon ay lumapit at hinaplos ang kanyang ulo. Mas mahigit, tapos na ang sumpa, anak. Pero hindi pa ang iyong kwento. Sa di kalayuan, sa anino ng mga punong mangga, may mga matang nanunood, hindi ng espiritu, kundi ng mga taong nagtatago. Mga natitirang sangkot sa kasalanan, mga hindi pa napapatawad ng batas ng tao. At sa malamig na simoy ng hangin, narinig muli ni Rafael ang isang bulong, mahina, ngunit malinaw.
Mas mahigit, ang hustisya ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Matapos mapalaya ang kaluluwa ni Elias, akala ni Rafael ay tapos na ang lahat. Tahimik na muli ang baryo ng San Gregorio, muling nagbalik ang liwanag sa simbahan, at ang mga tao ay nagdiwang, inaakalang naputol na ang sumpa. Ngunit sa kalagitnaan ng kapayapaan, may kakaibang nangyayari. Sa bawat gabi, may mga aninong naglalakad sa paligid ng sementeryo, mga aninong walang mukha, tahimik, ngunit nakatingin sa iisang direksyon, sa bahay ni Rafael. Hindi siya nakakatulog. Sa tuwing pipaikit siya, nakikita niya ang mga imahe ng mga taong nakatali, umiiyak, at may mga tinig na nagbubulong. Mas mahigit, hindi pa tapos, may natitira pa. Nagpas siyang bumalik si Rafael sa simbahan upang kausapin si Lola Corazon. Pagdating niya roon, nakita niya ang matanda na tila naghihintay. Mas mahigit, alam ko kung bakit ka nandito, anak, wika ng matanda. Hindi lahat ng kasalanan ay sa simbahan nagmula. May mas malalim na dahilan kung bakit sinaniban ka ni Elias. Napakunot ang noo ni Rafael. Ano po ang ibig niyong sabihin? Kinuha ni Lola Corazon ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng altar. Sa loob nito ay may mga lumang dokumento, mga sulat, listahan ng pangalan, at litrato ng mga batang sakristan. Isa roon ang pangalan ni Rafael de la Vega, ang tunay niyang pangalan, bago pa siya ampunan ng kanyang kasalukuyang pamilya. Mas mahigit, Rafael, sabi ni Lola Corazon, isa ka sa mga batang sakristan na dapat ay kasama sa sunog. Ngunit iniligtas ka ng iyong ama bago pa man mangyari iyon. Kaya't ang espiritu ni Elias ay kumapit sa iyo, hindi upang wasakin ka, kundi upang gisingin ang katotohanan. Nang inag si Rafael. Ibig niyong sabihin, ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Mas mahigit, hindi, anak, sagot ng matanda. Ngunit dala mo ang dugong may utang. Ang kaluluwa ni Elias ay hindi lamang naghihiganti, gusto niyang ipaalam sa iyo ang totoo. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin sa loob ng simbahan. Ang mga kandila ay nagpatay-sindi, at sa kisame ay lumitaw ang mga imahe ng apoy. Isa-isang sumulpat ang mga anino, ang mga kaluluwang dati pinalaya, ngunit ngayoy bumabalik. Mas mahigit, hindi pa tapos. Sigaw ng isa sa mga anino. May isa pang nagtatago, ang tunay na may sala. Napa-atres si Rafael, habang ang mga imahe ay nagsama-sama at bumuo ng isang hugis lalaki, matangkad, nakaitim, at may marka ng krus na baliktad sa noo. Mas mahigit, ako ang nagsimula ng apoy, sabi ng anino. At ako rin ang magtatapos nito. Nang ilawan ng kidlat ang paligid, nakita ni Rafael ang mukha ng nilalang, hindi ito espiritu, kundi tao. Isa sa mga pinakamatagal nang nawawala sa baryo, si Padre Sebastian, ang paring pinuno ng simbahan bago si Padre Esteban. Siya ang tunay na may pukana ng sunog, at siya rin pala ang dahilan ng lahat ng pagkamatay. Ngayon, nagbalik siya, hindi bilang pari, kundi bilang nilalang na sinaniban ng mga kaluluwang ginamit niya noon para sa sarili niyang kapangyarihan. Mas mahigit, Rafael, sabi ni Padre Sebastian na may ngiti ng kasamaan, isa kang susi. At sa tulong mo, muli kong bubuksan ang pinto ng mga patay. Nagsimulang magdilim ang paligid. Ang lupa sa simbahan ay umuga, at mula sa ilalim nito ay nagsimulang lumabas ang mga kamay ng mga kaluluwa, mga nilalang na minsang pinalaya, ngayon ay muling ginagapos ng kasamaan. Si Rafael ay napasigaw, hawak ang rosaryo ni Elias. Mas mahigit, kung binuksan mo ang pinto ng impyerno, sigaw niya, ako naman ang magsasara nito. At sa pagbigkas niya ng mga dasal, kumislap muli ang rosaryo, at ang liwanag nito'y kumalat sa buong simbahan. Ngunit bago tuluyang mawasak ang dilim, narinig niya ang boses ni Padre Sebastian. Mas mahigit, hindi mo alam, Rafael, ang dugo mo ang magbubukas ng susunod na kabanata. At biglang pumutok ang liwanag, kasabay ng sigaw ng libo-libong kaluluwa. Habang naglalakad sina Rafael at Lola Corazon patungo sa dating kumbento, ang paligid ay napakatahimik.
Ang mga punong dati berde at buhay, ngayoy tila tuyo at lumuluha sa hamog ng gabi. Sa bawat hakbang, parang may mga matang nakamasid sa kanila. Lola, dito ba talaga nagsimula ang lahat? Tanong ni Rafael, hawak ang lampara. Tumango ang matanda. Mas mahigit, oo, anak. Dito sinunog si Elias at ang mga kasamang inakusahan ng mga paring mapagsamantala. Marami ang walang kalaban-laban. Ang apoy ang naging saksi sa kanilang paghihirap. Paglapit nila sa guho ng kumbento, isang malamig na hangin ang biglang dumampi sa kanilang balat. Ang lampara ay nagliyab ng bughaw na apoy. Nang silipin nila ang loob, tila bumalik ang nakaraan, parang pelikula ng kasaysayan. Nakita nila ang mga kaluluwang nakagapos, umiiyak, at nagsusumamo ng tulong habang sinusunog ng buhay. Biglang napasigaw si Rafael. Mas mahigit, Elias. Mula sa gitna ng abo, lumitaw ang imahe ni Elias, nakatali pa rin, ngunit ngayon ay malinaw na. Hindi na siya mukhang galit, mukha siyang nagdurusa. Mas mahigit, kuya, mahina niyang wika, hindi ko na kayang magalit, pero hindi ko rin kayang umalis. Hindi habang may kasalanang hindi pa binabayaran. Lumingon siya sa likod ni Rafael, kung saan lumitaw ang mga anino ng mga taong dating nabanggit sa simbahan, ang mga kasangkot sa kasalanan. Ngunit isa sa kanila ay hindi inaasahan ni Rafael, ang kanyang ama. Mas mahigit, hindi totoo yan, nanginginig niyang sabi. Ngumiti si Elias ng mapait. Ang dugo ng makasalanan ay dumadaloy sa dugo mo, kuya. Kaya't ikaw ang pinili kong sisiran. Ikaw ang tulay sa aming hustisya. Lumuhad si Rafael, nanginginig at umiiyak. Mas mahigit, kung kailangang ako ang magdusa para matapos ito, handa ako. Basta't patawarin mo na sila. Lumapit si Lola Corazon at inilagay ang krus na dala niya sa lupa. Mula rito ay sumiklab ang liwanag na tila ginto, at unti-unting naglaho ang mga anino. Ngunit si Elias ay hindi pa rin umaalis. Mas mahigit, hindi pa tapos. May isa pang hindi pa nagbabayad, ang tunay na utak ng kasalanan, ang pari na nag-utos sa lahat. Napalunok si Rafael. Si Padre Esteban. Tumango si Elias. Hanggat siya'y buhay, hindi ako makakaalis. Lumakas ang hangin, at muling bumigat ang paligid. Ang mga abo ay lumipad at bumuo ng hugis krus sa ere. Mula sa itaas ng kumbento, tila may bumubulong. Mas mahigit, mag-ingat ka, Rafael, dahil ang kasamaan ay madalas nagkukubli sa anyo ng kabanalan. At sa gabing iyon, nagsimula ang bagong pakikipaglaban, hindi lang laban sa espiritu, kundi laban sa buhay na kasinungalingan. Itutuloy sa Kabanata 9. Gusto mo bang ipagpatuloy ko agad ang Kabanata 9? Kabanata 9, ang huling laban. Ang buong baryo ng San Gregorio ay halos maguno. Ang lupa ay umuuga, ang hangin ay puno ng abo, at ang mga bahay ay gumuho isa-isa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Rafael, duguan, nanginginig, ngunit buo ang loob. Sa harapan niya ay si Padre Sebastian, ang paring matagal nang nawawala. Ngayon ay ganap ng sinaniba ng daan-daang kaluluwang ginamit niya noon. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at abo, at ang mga mata niya ay nagliliyab sa kulay pula. Mas mahigit, hindi mo ako kayang pigilan, Rafael, bulong ng pari, ang tinig ay pinaghalong boses ng mga patay. Ako ang sisira sa hangganan ng buhay at kamatayan. Lahat ng kaluluwa ay magiging akin. Ngunit matatag si Rafael. Hinawakan niya ang rosaryo ni Elias, na ngayoy kumikislap ng bughaw na liwanag. Mas mahigit, ang bawat kasalanan ay may katapusan. Hindi mo pag-aari ang mga kaluluwa, Padre Sebastian. Ang mga iyon ay pag-aari ng Diyos. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa paligid nila. Mula sa lupa ay nagsilabasang muli ang mga kaluluwang minsan ng pinalaya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang manakit, kundi upang tulungan si Rafael. Nagsimula ang labanan ng liwanag at dilim. Ang bawat dasal ni Rafael ay nagiging liwanag. Ang bawat sigaw ni Padre Sebastian ay nagiging usok at apoy. Mas mahigit, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Sigaw ni Rafael habang itinataas ang rosaryo. Ngunit bago tuluyang matabyunan ng liwanag si Sebastian, nagsimulang pumasok sa isipan ni Rafael ang mga imahe ng kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na ama na tumulong sa mga paring nagkasala, ang apoy, ang mga batang sakristan na sumisigaw sa tulong. Napahinto siya. Nais niyang itigil ang laban, sapagkat naramdaman niya ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Ngunit biglang narinig niya ang tinig ni Elias, malinaw, payapa. Mas mahigit, huwag kang matakot, kuya. Hindi mo kailangang bayaran ang kasalanan ng iba. Ang kabutihan mo ay sapat upang wakasan ito. Ngumiti si Rafael, kahit luhaan. Mas mahigit, salamat, Elias, para ito sa inyo. Itinaas niya ang rosaryo, at sa isang malakas na sigaw, inilapat niya ito sa dibdib ni Padre Sebastian. Mas mahigit, patawarin ka nawa ng Diyos. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang hangin ay tumigil, at ang mga kaluluwang nakakulong ay unti-unting naglaho, tinatangay ng maputing liwanag patungo sa langit. Ngunit si Padre Sebastian ay sumigaw ng huling beses, sigaw ng galit, sakit, at pagkatalo, bago tuluyang lumunin ng liwanag. Pagkatapos ng lahat, ang baryo ay nanahimik. Ang lupa ay muling hamupa. Ang simbahan ay nawasak, ngunit sa gitna nito ay may isang imahe ng krus na naiwan, nakatindig pa rin. Si Rafael ay nakaluhod sa harap nito, halos mawalan ng malay. Sa kanyang kamay ay ang rosaryo ni Elias, na ngayoy pumutok sa liwanag at naging abo. Lumapit si Lola Corazon, umiiyak, at niyakap siya. Mas mahigit, tapos na, anak. Wala na ang sumpa. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita ni Rafael sa langit ang imahe ni Elias, nakangiti, sabay sabing. Mas mahigit, malaya na kami, salamat sayo. At sa unang pagkakataon, tumigil ang ulan at lumabas ang araw sa San Gregorio, ang unang sinag ng umaga matapos ang madilim na gabi ng sumpa. Ngunit sa malayong bahagi ng nasirang kumbento, sa ilalim ng abo, may kumikislap na pulang liwanag, isang maliit na piraso ng krus na tila muling nabubuhay. Lumipas ang 3 araw matapos ang labanan sa simbahan. Ang baryo ng San Gregorio ay tila muling isinilang. Ang hangin ay sariwa, ang mga ibon ay muling nagbalik, at ang mga tao'y nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman nilang ligtas silang muli. Ngunit si Rafael ay mahina pa rin. Siya ay inalagaan ni Lola Corazon sa maliit nitong bahay sa gilid ng burol. Halos walang kibo ang binata, nakatingin lamang sa malayo, tila may iniisip. Mas mahigit, Lola, mahina niyang sabi, tapos na ba talaga? Ngumiti ang matanda, ngunit may lungkot sa mga mata. Mas mahigit, ang mga espiritu ay nakapagpahinga na, anak. Ngunit ang sugat ng kasalanan ay mananatili. Ang tanong ay, handa ka bang patawarin ang sarili mo? Tahimik si Rafael. Ilang sandali pa, bumangon siya at lumabas ng bahay. Sa ilalim ng araw, tinahak niya ang daan patungo sa nasirang simbahan. Ang dating lugar ng kamatayan ay ngayon paon ng damo at liwanag. Sa gitna, kung saan nakatirek ang krus na natira, lumapit siya at lumuhod. Doon niya naramdaman ang malamig na simoy ng hangin, hindi nakakatakot. Kundi payapa. Mas mahigit, Elias, bulong niya, kung naririnig mo ako, salamat sa lahat. Isang mahina ngunit malinaw na tinig ang sumagot mula sa hangin. Mas mahigit, salamat din, kuya. Dahil sayo, natagpuan namin ang kapayapaan. Ngumiti si Rafael, at sa kanyang pisngi ay damaloy ang isang luha, hindi ng takot, kundi ng kalayaan. Ngunit sa kabilang dulo ng baryo, habang inaayos ng mga tao ang nasunog na kumbento, may natagpuan silang kakaibang bagay, isang piraso ng krus na kulay pula, tila buhay at mainit sa paghawak. Ipinadala nila ito kay Lola Corazon, na agad namang kinilabutan nang makita ito. Mas mahigit, hindi pa tuluyang nawawala ang dilim, mahina niyang sabi. Ang kasamaan ay parang usok, kapag hinaypan, lilisan saglit,
ngunit babalik kapag may apoy na muling sisindi. Samantala, sa gabi, habang nakahiga si Rafael, narinig niya ang isang mahinang katok sa bintana. 3 beses lang, thok, 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 katulad noong una siyang sinaniban. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Ngunit walang tao, tanging hangin lamang, at sa di kalayuan, isang alingawngaw ng tinig. Mas mahigit, ang hustisya ay natapos, ngunit ang kasaysayan ay uulit kung makakalimutan. Kinabukasan, naglakbay si Rafael paalis ng San Gregorio. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay, malayo sa mga alaala ng sumpa. Sa kanyang bulsa, may nakatuping papel na iniwan ni Lola Corazon. Mas mahigit, ang liwanag ay hindi umiiral kung walang dilim. Bantayan mo ang apoy, anak. At habang siya'y naglalakad palayo, muling sumikat ang araw. Ngunit sa lilim ng kagubatan, may isang pares ng matang nagmamasid, mapupula, nakangiti, at tila naghihintay ng tamang panahon upang bumalik.